Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to Dark Angels Intuition. So, this reading could be a Valentine's Day special reading. Could also be a this I consider this as a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, if message nyo, then that will be your message. Parang guide yun para sa inyo. So, welcome to my channel. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. And sa mga bago pa lang nanonood ng video na to at hindi pa nakapag-subscribe, if you think you like what I'm doing here, if you think you like my reading, if you think na naka-resonate kayo sa mga, most of my readings here, you can watch, and kasi almost lahat naman ng reading ko are timeless reading, except lang sa mga monthly reading. So, if may mga na-resonate kayo, then please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, let's start. Hindi lahat maka-resonate sa reading na to, okay? So, takes what resonates and leave the rest. Check your placement, your person's placement, because I will going to mention zodiac signs here. So, anyway, I'm going to pull an oracle card. Tingnan natin yung connection ninyong dalawa. Titingnan natin kung ano yung nararamdaman niya. Ano yung totoong nararamdaman niya para sa iyo versus sa tingin mo ang nararamdaman niya para sa kanya, and so on and so forth. Let's see. So, your connection, let's see. Isa lang. Trust. Pagtitiwala. You need to have trust in your relationship in order for it to flourish. So, your connection is calling out to trust your relationship. So, ano yung message ng spirit guides para sa inyo? Okay, let's calling out to spirit guides to give you a message, guys, for this special reading for the Valentine's Day special reading. No matter how you are being tested or pushed right now, stand your ground and push back. Believe in your own integrity and self-worth so much that no one can get in your way. You have the confidence to move forward. You can and you will do this. So, feeling ko may mga nangyayaring abalya sa relationship ninyo ngayon because the spirit guides really wanted to tell you something na your relationship is tested right now. Or sabihin natin na you are tested by the universe right now. Kasi parang feeling ko merong bumabalik or merong babalik, and parang this is already a test for you from the universe na are you going to trust that person again, or you're going to trust yourself and moving on, you know, you're going to know your worth this time. And kasi sabi dito ng spirit guides is move forward. You can and you will do this. So you are tested right now. So let's see what is happening. Let's start. Wala, nakaapat. Dapat tatlo lang yun eh. So, anyway. You are already moving on. Parang nasa point ka na you are rebuilding yourself right now. You might be Libra or Taurus sign.
or you might be Libra Taurus sign, Sun, Moon, Rising, Venus. You are already in a moving on process. Tapos, meron talagang bumabalik. Oh my God, spirit guides. Who is offering you love again and doing the effort to show you, to prove to you na totoo na ako this time. But you are already in a process of moving on. Kaya, sabi nga ng spirit guides, you are tested. You are being tested and pushed right now na pero kailangan mo mag-stand on your ground. Because nakikita ko naman dito that you are pushing this person away this time. Pero natetest ka talaga. Ayaw mo siyang tanggapin sa buhay mo. Bakit ka natetest? Dahil this person is not letting this go talaga. Nag-offer siya talaga sa'yo and doing the action talaga. Willing to move forward towards with you. Kaya nga sinabi dito ng spirit guides is no matter how much you are tested or push right now, stand on your ground, and you are doing this right now. You need to take the leap of faith towards a new beginning of your life, and this is what you really want this time. But sabi ko nga, this person is really doing the action to come back to you, and to is proving you na kaya kong gawin yung responsibility ulit or alagaan yung pagmamahalan natin ulit or relasyon natin or pamilya natin, something like that. So, and you are in the process of moving on this time. You are in the process of like rebuilding yourself. So, parang andun sa point na tinetest talaga ni universe yung pagtitiwala mo sa sarili mo or pagtitiwala mo balik sa partner mo. So, yun. Let's see more. Let's see kung ano yun sa tingin mo ang nararamdaman ng person mo para sa'yo ngayon versus sa totoo talagang nararamdaman niya para sa'yo. So, sa tingin mo, sa person mo is parang, andun siya sa point that meron na siyang iba. Yun yung nararamdaman niya. Ano yung sa tingin mo ang nararamdaman niya para sa'yo? So, feeling ko sa tingin mo, nararamdaman niya para sa'yo is nagmo-move on ka na. Siguro napapansin niya yun sa'yo and yun yung sa tingin mo na napapansin niya yun. Pero parang sa tingin mo din, na gusto niyang kausapin ka para ayusin yung marriage ninyong dalawa or yung commitment niyo or relationship ninyo. Okay, yun yung feeling mo sa kanya. Siguro nararamdaman mo na he wanted to move forward towards with you because naramdaman niya na mahal mo pa talaga siya. So, siguro naniniwala siya, yun yung feeling mo na feeling niya para sa'yo is naniniwala pa din siya na mahal mo talaga siya. Kaya, bumabalik talaga siya sa'yo. Hindi siya give up and willing pa siya to move, to offer you a victory. Feeling mo that this person is watching you, might be on social media. Andun sa point that feeling mo that he knows that you are already moving on. Might be feeling mo that he knows that you're already tired, kaya hindi mo siya tinatanggap. So, let's see kung ano talaga yung nararamdaman niya para sa'yo. So, ano talaga yung nararamdaman niya para sa'yo? Gusto niya talaga makipagbalikan sa'yo. He's just waiting for a sign from you. Diba nga nakita ko kanina na ayaw mo siyang tanggapin? He's just waiting for a sign from you. And he really is manifesting you back into his life. Excuse me.
And willing talaga siya to move forward towards with you again. And parang andun siya sa point that parang he already gathered information about you, and parang meron ng clarity sa kanya lahat na he really wanted to take the leap of faith towards a new beginning with you. During those times na hindi kayo nag-uusap, na-realize niya lahat. Okay, na gusto niya pa rin talaga na makasama ka at magkaayos kayong dalawa. He knows who you are in his life, might be. He knows how much you care about him or her. He knows or she knows that you are very kind and generous and very practical person who is supportive one sa mga lahat. Naiisip niya yung lahat eh. Naramdaman niya din na nagmo-move on ka na. Tama ka sa nararamdaman mo. Pero willing pa din siya to do the effort, to do the action. May confident pa din siya na kaya niya to. Kaya niyang ayusin yung mga nawasak sa inyong dalawa. And ito yung totoo nararamdaman niya sa'yo. Willing siya to move forward towards with you, and parang andun sa point na naghihintay lang siya ng sagot galing sa'yo, or is sign from you na okay, tatanggapin kita ulit, something like that. So kaya nandito yung trust. So needed ng trust sa relationship. He wanted you to trust him back, na this time around maayos na yung mangyayari. Kasi na-realize ko na lahat during nung time na hindi tayo nag-uusap. I know that I become so unfair to you, and parang gusto niya this time na ayusin, to fix things. We wanted to gain strength na to fix things, to fix your relationship, your marriage, could be your commitment or anything, because this person really miss you a lot during those times na nawawasak kayong dalawa, or nawasak kayo at hindi kayo nagkausap. So I can see a Gemini sign here, Leo sign here, Virgo sign, Aries, Sagittarius, Leo. Pisces sign is also here. Okay, Sun, Moon, Rising, Venus. So anyway, let's see. Ano yun sa tingin mo yung dahilan kung bakit siya bumabalik o bumalik versus sa totoong dahilan kung bakit siya bumalik? So, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit siya bumalik? So, you can comment down below if yun talaga yung tingin ninyo kung bakit siya bumalik. You felt parang noong time na hindi kayo nag-uusap, parang you felt na baka nagkaroon sa kanya dito ng realization. And you felt na parang hindi naman siya umalis. Parang nandyan pa rin siya, na ini-spike ka pa din sa mga pinopost mo sa social media or anybody. Na parang chine-check ka pa din niya. Naramdaman mo yun. And feeling ko, he wanted also for you, both of you, to be happy and fulfilled again. And feeling mo din dito na gusto niya na talaga mag-offer sa'yo ng victory this time. Siguro ramdam mo yung effort, ramdam mo yung prove niya talaga sa'yo na willing talaga akong bumalik at seryoso na talaga ako this time. Kasi ito yung sa tingin mo na dahilan kung bakit siya bumabalik, that he is really willing to offer you an effort. Kung hindi pa kayo, to offer you a victory. Kung hindi pa kayo kasal nito, is siguro nag-o-offer na siya ng papakasalan ka niya sa pagbabalik niya, something like that. So depend kung ano yung sitwasyon ninyong dalawa. So parang feeling mo dito, willing siya na ayusin yung mga nawasak sa inyong dalawa, kaya siya bumabalik talaga sa iyo. Na willing pa niyang ipaglaban yung mga hadlang na meron sa inyo, or yung mga struggles niyo, obstacles sa relasyon niyo, o willing ka pa niyang ipaglaban pabalik sa buhay niya. So, siguro feeling mo din na na-realize niya to nung hindi kayo na nag-uusap na dalawa.
And siguro nung time na alam mo kung gaano mo shinare sa kanya yung unconditional love mo, gaano mo siya inalagaan, gaano mo siya minahal. Parang feeling mo na wala kang nagawang kasalanan, and siguro na-realize niya yun kaya siya bumabalik. So yun yung nararamdaman mo. So tingnan natin kung ano talaga yung totoong dahilan kung bakit siya bumalik. Dahil mahal ka niya. So, yun talaga yung dahilan kung bakit siya bumalik. Dahil mahal ka niya. Dahil naniniwala pa din siya sa pagmamahalan ninyong dalawa. So, naniniwala pa din siya that you might be meant to be. Okay? If you're married, dahil, isa na din to sa dahilan dahil you are married and kailangan niyang gawin yung responsibility niya as a husband to you, or if you're not married, he really wanted to marry you. Parang he decided talaga this time na ikaw yung gusto niyang pipiliin, ikaw yung babae or lalaki na gusto niya makasama habang buhay. And kaya he's willing to come back towards you to offer you this victory. This Ace of Pentacles could be like parang alam niyang hindi madali ang bumalik sa iyo kasi nakita ko ayaw mo na siyang tanggapin eh. So, because nagmo-move on ka na. So, parang para sa kanya alam niyang hindi madali. Alam niya na kailangan niya gumawa ng a lot of effort, improvements para ma-prove niya sa iyo na hindi na mangyayari yung mga nangyari before or recently. Isa din sa dahilan na miss ka talaga niya. Naisip ka niya, na-miss ka niya na siguro nag-love reminisce siya ng happiness niyo, memories ng mga nagmamahalan pa talaga kayo. So, kaya plinano niya talaga na bumalik sa'yo, na magkaayos kayo ulit and willing to move forward towards with you again. Kaya gumawa talaga siya ng way para kausapin ka, and yet siguro nangyayari talaga to. Yun yung tunay na dahilan kung bakit siya bumalik sa'yo. Parang may similarity lang naman sa inyo. Sa'yo lang talaga is mayroon lang sabihin natin na parang nakonsensya or alam niya na parang para sa akin wala naman parang similar pa rin, totoo pa din yung mga parang nagkahawig lang din kayo, pero sa kanya more deep connection talaga yung naramdaman niya sa'yo, parang pagmamahal talaga na parang hindi niya kayang bitawan, realization, mostly not realization because hindi naman nawala sa kanya yung pagmamahal niya sa'yo, siguro to the point that parang alam niya na babalik pa din talaga siya sa'yo. Wala siyang any decision na umalis na siya at hindi na babalik, or wala siyang any decision that wala nga ako nakitang other person involved eh. So, para sa kanya, alam niya na babalik talaga siya sa'yo. So, anyway, since dumating tayo sa point na wala akong nakitang other person involved, tingnan natin ano ba talaga dahilan kung bakit kayo naghiwalay. And titignan natin yung pwedeng maging ano yung kailangan nyo malaman. Okay? Bakit ito yung sinabi ng oracle cards or ng spirit cards sa inyo? Ano ba talaga yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay?
Third party. Nagkaroon ng third party sa relasyon ninyong dalawa. Pero, kaya parang nagkaroon ng disappointment sa'yo. Hindi mo na-appreciate yung relationship ninyo. Medyo may mga nawalang spark sa relationship ninyo nung time na nagkaroon ng third party. And feeling ko, sa sobrang focus mo, or isa sa inyo dito, sa relasyon, like, pag sobrang focus ka, nandyan na yung possessiveness, jealousy, controlling, binabantayan palagi, tinatanong palagi, palaging may arguments dahil sobrang nakafocus sa relasyon. So, dito dito na nangyari na parang nagkaroon na ng mga sort of out of sparks, disappointments, unhappiness. Pero, nakikita ko, ito yung naging dahilan, may third party talaga na nangyari, na involved. Pero, para sa akin, willing pa din siya to offer a new beginning with you. Okay, so, willing pa din talaga siya. Siguro, natukso lang talaga siya. Kasi para sa kanya, alam niya pa din eh. Alam niya pa din kung sino ka sa buhay niya. Alam niya pa din na ikaw pa din yung pipiliin niya. So, it could be na natukso talaga siya sa iba. Pero, hindi niya inisip na seryosohin yung bagay na yun. Parang, wala lang. Siguro, laro lang sa kanya or dumaan lang talaga yun sa sitwasyon ninyong dalawa, na test lang talaga siya na matukso sa iba. Kasi nagkaroon talaga dito ng point na hindi kayo nag-uusap. Na hindi kayo, baka you gave this person silent treatment. So, during those time na medyo daan-daan kayo nawawasak, na-realize niya lahat. Or nagkakaroon sa kanya dito ng parang na-realize niya na mali yung mga ginagawa niya. Or mali yung mga nagawa niya. Kaya, during those times siguro na palagi kayo nagkaaway, so parang you choose to be happy alone, you choose to move on, you choose yourself this time. Yun na yung sabi dito ng tarot cards, kaya kayo naghiwalay. So, just because of the third party situation na hindi niya naman sineryoso. So, it's just that because of that, nahirapan ka makalimot, nahirapan kang tanggapin. And because of that, sa balik-balik, I can sense an earth signs, Capricorn especially. So because of that, na pabalik-balik yung sitwasyon, dahan-dahan din kayo nawawasak. So, yun. So, let's see. Why? Ang sinasabi, parang maganda naman na pwede naman talaga magkabalikan kayong dalawa if you just trust your relationship. Have trust in your relationship in order for it to flourish. Kailangan lang magtiwala balik. Pero, bakit sinabi ng oracle card na no matter how much you are being tested or pushed right now, stand your ground and push back? Like what you are doing actually. And believe in your own integrity and self-worth so much that no one can get it. No one can get in your way. Bakit ito yung sinabi ng tarot cards? Even if maganda naman yung intention ng person mo para sa'yo. So, let's see. Bakit ito yung sinabi? Bakit ito yung lumabas? Ibig sabihin na, anong ibig sabihin ng spirit guides message? Because you already know what happened. Nangyari na yung nangyari. Nagkaroon ng third party, nagkaroon ng iba, natukso sa iba. So, definitely, para sa spirit guides is, it could happen again. Pwede mangyari yun again. So, hindi ka na inosente sa mga nangyayari. You know what is happening. Parang gusto ng oracle card ng spirit guides na dapat mamulat ka sa katotohanan. Mamulat ka sa mga nangyari sa relasyon ninyo.
kailangan mo muna talaga na to have space. Hindi naman sinabi ata ng spirit guides na wag muna siyang tanggapin ulit. Parang nakita ko kasi dito that wag mo lang siyang tanggapin agad. Parang ganun. Parang gusto na ipaparamdam na mo sa kanya kung ano yung worth mo this time, na hindi mo basta-basta na isang sorry niya lang tanggapin mo na agad. Parang yun yung gustong sabihin ng spirit guides sa'yo. Have the confidence to move forward, and you can and you will do this because you need to enjoy your life. However, enjoy your freedom, isa din to sa way na to see kung yung person na yun is willing to wait for you to win you back, is willing to be there for you even if sabihin natin na umatras ka na sa kanya or nilayuan mo siya or hindi mo siya inaccept palit. Willing siya na to wait for you, to fight for you again even if you show your worth to this person again. Okay? So willing ba siya na to gain some strength or maglakas na loob na i-fix yung relasyon ninyo or yung pagsasama ninyo even if nasa point na kayo ng rocky road situation. So because you know already what happened, you know already na meron ng mga sabihin natin na conflict na nangyari sa inyo, this can happen again. Pero if you were going to accept this person right away, isa-isang sorry niya, so makakaramdam siya ng parang ay pwede lang niya gawin ito kasi tinanggap niya din naman ako ulit sa konting explanation ko lang, sa konting sorry ko lang, tinanggap niya ako ulit. So definitely baka pwede lang kung sakaling gagawin niya to ulit, then tatanggapin mo lang din siya ulit. So this time sinasabi ng oracle card na stand on your ground, na hindi naman niya sinabi na wag mo na, depende, okay, kung ano yung mga kalalabasan, kasi sa being in this Queen of Wands, that you are going to enjoy your life this time, to enjoy your freedom, depende kung ano yung mga kalalabasan, magiging outcome nun, depende sa kung gaano siya ka willing to commit with you talaga even if hindi mo siya tinatanggap ulit. So if really willing siya talaga na to come back to you, to offer you a love and connection, even if mahirapan siya na bumalik sa'yo. So, even if mahirapan siya na bumalik sa'yo, even if you need to prove a lot, do some effort, improvements, kung hindi siya titigil, kung willing siya na ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo, kung hindi, even if hindi mo siya tatanggapin, hindi mo tatanggapin yung effort niya and willing ka to rebuild yourself, then if magta-transform siya, if in that situation na pinapakita mo sa kanya, dahil yun yung sinabi ng spirit guides dahil if yun yung sitwasyon na gagawin mo sa sarili mo, and nakikita mo na mas lalong ini-improve niya lahat, mas lalong niyang pinapakita sa'yo na willing pa din ako to enter into your life again, na ayusin ko na talaga ang lahat and hindi ako give up and sa'yo, okay, para mapatawad mo lang ako at tatanggapin mo ako ulit. So dito na papasok si trust, right? So dito na siya papasok that you need to have that trust in your relationship in order for you to flourish. So pero sabi ko nga, nakadepende yun kung during those times your transformation, his transformation, during those times is dumating sa point na siya pa din, kahit anong gagawin mo, kahit anong enjoy mo sa buhay mo, kahit anong open mo sa ibang pumapasok sa buhay mo, siya pa din at siya pa din yung parang gusto mong piliin. Then you need to have that trust again sa person mo, sa relationship ninyo especially, para ma-flourish ulit yung relationship ninyo. Kasi without trust, kung bumalik ka lang sa kanya agad, without that trust, meron pa kayong trust issue,
mahirap lalo lang kayo mawawasak, lalo lang magigiba, and lalo lang magkakaroon kayo ng mga negative memories together. So, kaya nga sinasabi, love takes time to heal when it's hurting so much. Diba? May kanta na ganun. So, you can listen to that song. Baka there is a meaning. Bakit? Kasi naalala ko siya. So, it takes time. Hindi siya madali. And you don't have to be afraid na mawalan. You don't have to be afraid na baka kung hindi ko siya tatanggapin, lalayuan niya na ako. Tapos pipili na siya ng iba kasi hindi ko siya tinanggap, na nireject ko siya. Baka, may mga ganun May mga ganun na natatakot tayo na i-reject balik yung partner natin to test them kung gaano nila tayo kamahal. Natakot tayo na baka sa test na bibigay natin, sa challenge na bibigay natin is hindi na sila babalik talaga, maghahanap na sila ng iba. Mayroong ganong mga sa atin, especially sa babae, na takot na mangyari yon, and parang magkakaroon pa ng guiltiness na dapat hindi ko na ginawa yun, dapat tinanggap ko na siya ulit. No, it's not right. Kailangan, if ever na mangyari yun, tas maghanap siya ng iba dahil hindi mo naman nakikita yung worth improvement niya sa'yo, at nagganap siya ng iba, that means that there is a purpose kung bakit nangyari yun. There is a purpose kung bakit ito yung binigay sa'yo na message ng spirit guide. So, ibig sabihin, hindi niya kayang tiisin. So, ibig sabihin, hindi talaga buo sa desisyon niya na yung pagbalik niya sa'yo, hindi talaga buo sa desisyon na willing na talaga siya to commit with you. Okay, so don't be afraid. Okay, just trust the process. If you are guided by the universe, if you are guided by God, if you're guided by spirit guides, then nothing to worry about. I have that confidence. Don't be afraid. Kasi when you are with the right person, hindi tayo natatakot. When we are with the right person, we're going to feel at home. When we are in the right person during those times, struggles sa inyong relationship, meron kang confident na kahit hindi kayo magkasama, kahit magkatampuhan kayo, may confident kayo na babalik din to, maayos din kami. Sige lang, let's give some space each other. Parang ganon. So, if ever man is, you need to trust. If ever man na lahat na nagawa mo and yung person mo nandyan pa rin, and lalo siyang nag-transform into a better one. So this time you need to trust your relationship in order for the both of you, or for your relationship to flourish. So that is my reading for you guys. A Valentine's Day special reading, I guess. So thank you and God bless.